to study Makabayan Black's proposal to allow ICC probe on Duterte. Magandang araw sa atin lahat mga kabayan. General Macanas ay nagbigay ng kanyang komento at reaksyon patungkol sa planong pagpapasok umano ni Boyeng ng ICC sa ating bansa. At nakialam na naman itong simbahang Katoliko na umano'y gusto nilang papasukin. Ay nanawagan ngayon kay Pangulong Bongbong na papasukin umano itong ICC kasunod nga sa pinalabas na statement ni Secretary Boyeng Remulla na pinapag-aralan niya na papasok nga itong ICC sa ating bansa. So mga kababayan po natin, gaya na sinasabi natin, hindi kaya inimpluwensyahan ni Tambaloslos itong Secretary Boyeng Remulla para mapapasok itong ICC. So hinala lang po natin yan mga kababayan po natin, posibleng totoo, posibleng hindi totoo. Sa Inquirer na nagsasabi na ang pahayag ni Boyeng is ito, DOJ to study Makabayan Black's proposal to allow ICC probe on Duterte. Makabayan Black nag-file ng resolution sa House of Representatives urging the Marcos government to allow the ICC. Tapos, pag-aaralan na ngayon. Nako. Kaya sabi ko, parang nagbago ang iihip ng hangin. Malala ko nung last year, pag-upo ng PBBM admin, nagkaroon ng resolution dyan sa House of Representatives. I don't know kung sinong pumirma. Yung resolution urging the House of Representatives to unite in support of the former president na hindi i-allow ang ICC na mag-imbestiga. Merong resolution yan eh. Marami ang pumirma sa resolution in support kay PRRD na no ICC probe. Ganon din sa Senado. Yes, tama po yan, General Macanas. Yan po ang nagustuhan ng mga DDS dahil sa naging pahayag nga ni Pangulong Bongbong na umano'y hindi siya papayag na makikialam mga ICC sa ating bansa. Pati na rin ito si Secretary Boyeng Remulla. So bakit ngayon parang binabalik-balik nila at mukhang bumabaliktad? Hindi kaya nakikinig itong Secretary Boyeng Remulla kay Representative Franz Castro na siyang tumutulak na papasokin itong ICC sa ating bansa, lalo na itong si Trililing na nanggigigil talaga kay Pangulong Digong, pero matagal na hindi lang siya talaga pinapansin. Kasi kung I believe si Senator Subiri mismo ang nangulo sa resolution na hindi pwede isampal sa mukha sa ating mga Pilipino kung payagan na papasok ang ICC. Sino pa? Si Chief Legal Counsel Juan Ponce Enrile nagsabi, ay, kung ako yan, ipa-aristo ko yung ICC na yan pagpasok sa bansa. Something like that. Ayaw na ayaw ni Secretary Juan Ponce Enrile. Ito ngayon, 3 congressman lang, Makabayan Black pa. Eh bakit sasabihin ng SOJ na pag-aralan pa namin? Okay. So, to me, dalawa ang ibig sabihin nito. Okay. Una, yung pag-aralan out of courtesy doon sa Makabayan Black para hindi naman sila outright na, no, hindi pwede. Sige, pag-aralan namin. Kaya lang, in the end, hindi pa rin papasukin. Yan ang isang possibility na sana ganyan ang mangyari. So, posible rin yan ang sinasabi ni General Macanas na mukhang sinasabayan lang ni Secretary Boyeng Remulla itong makakaliwa. Ngunit ang katotohanan ay hindi niya naman gusto. At posibleng talagang pumanig na ito si Secretary Boyeng Remulla kay Tambaloslos, mga kababayan po natin, at makiisa na sirain itong si Pangulong Digong
at ang kanyang anak ngayon na ating Vice President. So, posible mga kababayan po natin. Kortesiya lang yung pagsabi ni SOJ na pag-aralan nila yung resolusyon ng Makabayan Black. Kaya lang, ito, medyo masamang senaryo. Sana hindi mangyari. Baka kasama na ito sa demolition job versus kay PP Inday Sara. Dinadamay na nila father and daughter na ang i-demolish nila. Very clear nung una, mga pronouncement ni PBBM nung kandidato pa siya na he will never allow ICC to come to the Philippines and investigate kung siya ang manalong presidente. Tandang-tanda ko yan eh. Interview kay Aboy Abonda, tinanong lahat ang mga yung 5 presidentiables, Marcos, Lacson, Moreno, Pacquiao, Robredo, sila tinanong the same question. Lahat ata sila pero itong 4 pumayag. Si BBM lang ang nagsabi na hindi ko papayagan. Kaya yung mga DDS tuwan-tuwa kay BBM. Kaya maraming bumoto kay BBM kasi nga isa ng faktor yan, yung tutulungan niya si PRRD sa laban niya sa ICC. So, baka nagbago ang ihip ng hangin na magbago na ang posisyon ng PBBM government at bigla nilang i-allow ang ICC to investigate the former president. Ano sa tingin nyo? Ayan, posible yan, General Macanas, na talagang posibleng i-allow nga ni Boyeng yung pagpapasok ng ICC. So, kasi mukhang mainit na yung dugo nila ngayon kay Pangulong Digong dahil nag-iingay na nga si Pangulong Digong patungkol sa kontrobersya sa extraordinary expenses itong classified fund. So, posible dahil dyan mga kababayan po natin, pinag-iinitan nila. So, yan ay ating hinala. So, kung magkatotoo man ito, mga kababayan po natin, na kung magkakagulo talaga dahil napakarami ang supporter ng DDS na talagang mag-aaklas, posibleng mag-aaklas kung papasukin ni Pangulong Marcos at ni si Department of Justice Boyeng Remulla itong ICC sa ating bansa. Kaya wag nilang subukan kung ayaw nilang masira ang kanilang karer sa politika, mga kabayan natin. Comment ko medyo delikado. Naghihinala ko dito yung baka kasama ito sa compromise agreement ni Speaker Martin Romualdez dito sa 3 Makabayan Black. Sana hindi mangyari. But kung mangyari yan, I don't know. Ang makakalaban na ng PBBM admin ay ang mga millions of Filipinos na nagmamahal kay Tatay Digong. Isa na ako doon. Yung drug campaign ni Tatay Digong, totoo, may collateral damage. Kailang hindi naman niya inutos na basta magpatay na lang ng magpatay. Ang utos niya very clear. Kung lumaban sila, sige, patayin ninyo kung lumaban. So, to me, medyo nagkaroon ng patayan, kaya lang yung extrajudicial killings na nirereklamo sa ICC, kagagawan na yan ng mga malditong pulis. Yung na-involve sa droga. So, yan nga ang sinasabi ko mga kababayan po natin na itong mga sinasabing extrajudicial killing o yung mga parang collateral damage, innocenting nadadamay ay posibleng sangkot din sila sa droga. Ngunit wala lang nakuha sa kanilang physical evidence at ang tumumba ay yung mga boss nila sa Philippine National Police. So yan ang posibleng nangyari mga kababayan po natin. So ginagawa ngayon ni Trillanes at ilang mga kaliwa o kumakalabang kay Pangulong Digong
ay talagang dinidiin nila na inutos umano ni Pangulong Digong. So wala naman silang ebidensya na diretsong sinasabi ni Digong na patayin nyo kapag droga o sangkot sa droga. Ang sinabi niya lang, unahan nyo kapag nakita nyo na manganib ang inyong buhay. Huwag nyo antayin na kayo ang maunahan. So napakasimple mga kababayan po natin. Kung ang isang kriminal ay tangkang kang patayin, so obviously kailangan mong dumipensa. So yan ang ginawa umano ng ilang matitinong pulis na aktibo noong kapanahunan ng kampanya laban sa illegal na droga. Ngunit may mga tiwaling pulis na talagang nilalabag ang standard operating procedure dahil sa kanilang personal na purpose. Kahit ngayon wala nang programa laban sa illegal na droga, pero napakaraming droga ang pumapasok sa ating bansa. Ilang tons na ang pumasok sa atin? 4 tons nata na droga. Ganong karami mga kababayan po natin ang pumasok sa ating bansa. So unlike kay Pangulong Digong, ito nagpakumpara naman tayo, pasensya po, na talagang dahan-dahan na yan sila pinapabagsak. So ngayon dahil lumaylo na naman yung ating approach, idadaan naman sa maayos na approach, so mukhang buwabalik na naman. Yan ay nakita ko lang na opinion. So depende kasi sa inyong lugar, mga kababayan natin. Dahil masinsinan na ang kampanya ng gobyerno, mga pulis, yung mga runners nila, yung mga pusher nila, sila na ang nagpapatay. Yan ang basa ko niya. So, bakit mag-suffer si Tatay Digong sa ganong patayan na hindi naman niya in-order? Nangyari yun dahil sa kalokohan ng ibang pulis. Ibang pulis lang dahil mas maraming matitino. Dahil to me, napakaganda yung resulta ng drug war campaign ng former president. Kaya tama po yung sinasabi ni General Macanas, mga kababayan po natin, na napakaganda ang programa ni dating Pangulong Digong laban sa illegal na droga. So natakot ang mga drogista, yung iba umalis sa ating bansa. Ang iba ay talagang hindi na nagbenta or tumigil na, naghanap na lang ng legal na negosyo dahil takot sila. So ngayon mga kababayan po natin, kung titingnan nyo po ay mukhang bumabalik naman. Sana agad-agad na ito maubos or matapos lamang or makontrol ng ating gobyerno bago pa lumala muli ang kalakaran ng droga sa ating bansa. Tingnan nyo, napakaraming ginagahasa, pinagnanakawan, at kung ano-ano pa, ang sariling anak, pinapatay, sariling asawa, dahil yan sa illegal na droga, mga kababayan po natin. Kaya nga naman, marami pa rin napahanga kay dating Pangulong Digong sa kanyang talagang gustong tapusin itong kalakaran ng illegal na droga. Although marami man sinasabi na hindi niya naman talaga totally na-eliminate. Yes, hindi talaga ma-eliminate. Kahit sa Amerika, hindi naman nauubos Mas dumadami lang. Pero ang purpose kasi sa kagustuhan ni Pangulong Digong ay ma-penetrate sila at mapahina ang kanilang grupo. So, yun ang naman ang ginawa ng Philippine National Police. Nagkataon lang na may mga extrajudicial killing na nangyayari na hindi talaga may iwasan. Ibig sabihin kasi ng extrajudicial killing, yung mga pinatay na hindi naman sangkot sa illegal na droga. So mayroon talaga at hindi maiiwasan yan. So kahit imbestigahan natin si Pangulong Digong ay hindi naman siya yung pumatay or tumumba sa bata na yon o sa lalaki na yon. So ano kasalanan niya? Wala po mga kababayan po natin. Kasalanan yun ng mga pulis na gumawa dahil sa kanilang personal na purpose, dahil ayaw nila makanta sila ng kanilang mga tauhan. So yan muna ang ating update mga kababayan po natin. Para sa inyong komento at opinion, huwag kalimutan mag-iwan ng bakas or comment sa ating comment section. Maraming salamat po, and don't forget to follow and subscribe our social media platform, TikTok, Facebook, and YouTube. Kababayan Viral Page.